labas na, sabi po nila. Tinutulak pa ako nila palabas, hindi naman ako makalingon. May na, hindi ko alam kung anong may tsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako, hindi ko masyadong nang umihi nga yung maliliit kong anak. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Kung ginagano nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Kung ako gumawa yon, nagagis ng granada, military ako, hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Hanggang ngayon, hindi pa ako makarecover sa ginawa nila sa amin eh. Hanggang nakikita ko talaga yung pagtutok nila ng baril sa amin, sinasabihan nila silang mga babae kami, tinutulak nila ako palabas. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na ginagawa ninyo. I do not know if the vice chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung 2 pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Pero hindi nagsisinungaling ngayon si CCTV. Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intensyon? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa 2nd floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Hindi po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong. Good afternoon, Your Honor. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Ako po yung nandoon sa bahay nung time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandun yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Pagkatapos po yun, Your Honor, sabi ko sa kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila, sandali lang. Kasi nga that time, umiihi po ako. Hindi nagsusot din po ako ng bra. Kasi nga, doon din po ako natutulog sa baba. Pagkatapos nun, Your Honor, nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatadyak nila. And then pag lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila. Kasama na rin po nung 2 kong pamangkin. At ako na rin po. Si Sir Palomo po, inaharang niya po ako kasi hindi niya ako pababalikin sa loob. Around 4:27 AM, nandoon po pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Even si attorney, wala din po yan sila. Huli na po dumating, tsaka si Sir Aaron Palomo, si Ronaldo Palomo.
huli na rin po dumating. Makikita naman po sa CCTV, sir. Tapos, pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, happy ng Pasay City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nagsisearch. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Sabi ko sa kanila. Tuloy ko pa rin po sila hinahanapan ng search warrant, sir. Hanggang nagdumating na lang ng 7:30. Doon pa nila ako napakitaan ng search warrant. 7:30 AM. Binasa po nila yun sa akin. Pero hindi ko alam kung talagang search warrant yung binasa nila sa akin. Basta yun ang sabi nila, binasa nila sa akin. Pagkatapos dumating din yung kapitan doon. Yung kagawad na rin po, nandun din po yung kagawad. Pagkatapos nun, sir, yun po talaga ang sabi nila may ano nga po sila, may body camera. Ngayon po, yun po ang gusto ko po makita kung may body cam talaga sila na yung taong nakasibilyan na umakyat sa taas. Gusto ko po yun makita kung may body cam po talaga sila. Kasi bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay, pinalabas na po nila kaming lahat. Lahat kami nasa labas na. Pero sila pumasok sa loob. Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. Is that it po? Yun po yun? O sige, so dala niyo po ang CCTV. Ari po, sir. May dala kayo, okay. Yung kalapit niyo po, sino po yung kalapit niya? Maganda. Kayo po sino po kaya? Hello. Maganda. Magandang hapon po. Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Niptali Barrios, na yun daw. Magsisert daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4:30 nandun na sila. Natutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, 4 po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Sabi niya. Hindi ko naman alam kung mga pulis, kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, tinadya ka nila yung pintuan namin. Yun, nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, na pagkatayo niya, hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pagpasok po nila, kasi yung bahay namin, ano lang, kortina lang yung parang kwarto-kwarto namin. Pagkatapos po nun, pag tayo po, di po ako makatayo kasi hawak-hawak ko yung dalawa kong bata. Yung 3 years old at saka 11 years old. Yung maganon-ganon na lang ako pa, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo. Kasi po, tapos pagpasok nila, pag ganon-ganon pa sila, kasi madilim eh. Pag ganon-ganon pa sila ng flashlight nila sa sa armas, sa baril nila. Kasi yung baril nila may flashlight. Ganon-ganon nila. Sabi ko, wag sir. Sabi ko, mga babae po kami, mga anak ko ito po. Sabi ko sa kanila, labas na. Sabi po nila, tinutulak pa ako nila palabas, hindi naman ako makalingon. Hindi ko alam kung anong may tsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako, hindi ko masyadong umihi nga yung maliliit kong anak. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Kung ginagano nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Tapos sinagurado po ninyo na wala kami dun. Paglabas po namin, pinaupo niya ako. Nakita ko yung asawa ko doon na nakahapa na doon sa lupa. Tapos, yung sabi ko, pag upo ko, tinatanong nila ko di ako makasagot. Bakit hindi ka sumasagot? Sabi ako, magsasagot pa ba niyan? Nanginginig na yung katawan mo. Umiiyak nga yung anak ko. Babalik po nga sana ako. Kasi po, umiihi na siya sa takot. Malalaman na po yan pag yung anak ko po, pinamedical ko rin, pina-check up ko po sa ospital. Tapos po, naupo po nila kami. Saka pinatayo nila yung asawa ko. Pag tayo nila, ikaw ba talaga si Niptali? Ano pangalan mo? Ikaw si Niptali? Ano po yung sabi nila? Naupo na po ako.
Sabi nila, huwag kayong matakot. Kung hindi naman kayo, walang problema. Yun yung sabi nila sa amin, nanginginig ako. Paglabas namin, may tao pa dun sa loob. May pumasok sa loob namin 3 pulis. Pulis, kasi sabi nila pulis daw sila. Namin, hanggang ngayon, hindi pa ako makarecover sa ginawa nila sa amin eh. Hanggang nakikita ko talaga yung pagtutok nila ng baril sa amin, sinasabihan nila silang mga babae kami, tinutulak nila ako palabas. Tapos po, yun, pagdating po ni Kapitan, pag 5:30 ng umaga, saka po sila, sabi nila, warrant daw yung dala nila sa amin. Binasahan nila kay Kapitan, hindi naman sila pakita sa akin kasi sabi nila, warrant daw yun. Sabi ko, sir, patingin naman po kung warrant nga. Sabi niya, mamaya na lang, iwanan ko yun ng copy. Wala naman silang pinapakita. Yun, pagdating ni Kap, magsisert daw sila. Okay, Ma'am Risa Barrios, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios maghipag. Opo. Ang asawa ni Risa Barrios ay si Neptali. At si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios, magkapatid. Okay. Yung sinabi ni po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya eh. Force report ka pa Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan San Enrique July 30 to AM ata yun. Ngayon nung natapos yung nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko Barrio sa Alarba. Samantala, matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yun, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual ako doon dual function mechanic ako tapos driver ng armor tank kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako yun lang po, pinasok nila yung bahay namin, kawawa naman yung misis ko, wala po ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supuina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supuina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Okay. Kung makikita nyo po, mayroong kaming SWAT na mayroong shield, di ba? Yun ang binabantay namin, Mr. Chair. Baka magkaputukan. Kaya nga, mayroong nagko-cover yung nagsisigaw kami, police to pass, city police to ito. May search warrant po kami. Labas kayo. Hindi pa rin po sila tinumalima sa amin. Kaya doon na po kami na papasok. So in other words, binigyan nyo sila ng warning na lumabas sila. Opo, so sir, mga sir. ilang minuto nyo binigyan sila ng pagkakataon para lumabas sila? Yes, sir. Mga mabilisan yung po, sir. Yung adrenaline rush kasi sa amin, sir. Yung mga I think You said a while ago that there is a prior operation like this meron sa kabilang bahay. yes, sir. So inuna nyo doon sa Sabay-sabay po, sir, yung pag-clear ng bahay. So alin na nauna? Ito o yun? Sabay talaga, sir. Sabay. Yung Ano ba? Ano? yung terrain po kasi paakyat, yung bahay ni Jeffrey doon sa dulo.
yung bahay ng subject natin na isa, yung bahay ni Neptali dito sa gitna ng parang compound po ng family nila, Sir Chair. So yung unang yung sila Yan. Neptali. Sa kay Neptali po, yun ang sinasabi niya. Sabay yung Sabay po, yes sir. Para hindi po ma-compromise yung security din namin. Okay. So dito naman na-serve niyo rin yung search warrant sa kabila. Yes sir. At dito nung nakikita natin primarily hindi niyo na-serve yung warrant. Hindi pa, sir. Pumasok kayo sa loob. Hindi pa sir, sinecure muna sila sir. Okay. Yun po yung gusto ko, if may I, Mr. Chair. Yung unang pumasok po na kami, hindi yun search. Security po, Yes. dahil po doon sa report, armed and dangerous. Yung application namin, baril po, Sir Chair. Kailangan man munang yung occupants ng mga bahay ay maipalabas para hindi po baka magkaroon ng shootout or magpalitan dahil hindi nag-open. O baka din po maitapon po yung baril na hinahanap natin kasi yung bahay ni Jeffrey po sa kabila nun po sir ay bangin. Okay. Alright, I got it. But the allegation na may umakyat whereas nakita natin na may umakyat, is that a part of the procedure? Yes sir, kaya check nga yun. We talk yung mga more or less mga 10 seconds. Ako po mismo ang nagdirekta, check yung babaw. Kung ibig sabihin sa amin sir, i-check yung babaw, sa taas. Kasi parang may attic yung bahay nila sir. Doon sila natutuloy yung dalawang lalaki na bumaba at isang babae. Despite po, ang lakas ng sigaw ko po, hindi sila bumaba kaagad. So in other words, yung procedure for security purposes, yung pagpapaakyat doon sa itaas ng inyong member Yes. siguro yun, no? Yes, sir. Pero naka-sigilan siya. It's a part of the pre-operation plan. Yes, sir. Okay. So for the appreciation of members, no? So we have seen the CCTV, no? And kung titingnan mo yung unang bugso nung CCTV, makikita mo na may salto doon sa pagpasok, ano? Kasi nga parang hindi nabigyan ng search warrant tapos may pumasok but in case like this, ano, wherein sinasabi ninyo na yung mga barrios ay declared sila. Declared ba sila as a organized crime group? Yes, sir. Dito sa nakuha naming information doon sa shootout sa Laguna, doon po ang pinangbabasihan namin. At saka yung intelligence report po na mga dati ko pang information. Kasi sir, for chair, almost mga 3 to 4 months pa lang ako po bilang hepe. At for the moment po, I was administratively relieved. Hindi na po ako ngayon yung chief of police ng Pasig City. Sige. Okay. So, Sergeant Jeffrey Barrios, you are a part of the Barrios family. And according to them, your family, the Barrios family, are involved in a organized crime. Your Honor, hindi po totoo yan. Kasi yung kapatid ko na sinasabi niya na si Ricky Barrios, leader daw ng grupo, 2014 nakakulong na po yun. I would like to ask Mrs. Regia Barrios, when your residence was searched, may CCTV din kayo doon sa bahay ninyo? Nakikip lang po. Meron din kayo. So you have also your clip. All right. So doon pa sa bahay niyo, Mrs. Nelly at saka ni Jeffrey, matagal na ba kayo nag-install ng CCTV doon? Bago lang, Your Honor, kasi yung sa lugar namin, uso po yung nakawan doon ng mga hayop. May mga kami doon, baboy, kanding. Then, kaya naisipan po namin magpalagay ng CCTV kasi po, yung kuya niya ninakawan ng 3 kanding. Pumunta po kami sa barangay, hindi naman po clear yung CCTV nila, hindi naman makikita. Kaya gumawa po kami ng paraan na in case nga mauulit yung pangyayari na yon, makikita na po namin kung sinong gumawa ng ganun. So kailan nyo in-install yon? Nung 12? No, 12, no? So very recent lang. Very recent lang. August lang, yes. Okay, ilang camera yon? Yung sa palibot ng bahay ninyo? Kasi it's quite no? It's quite uncommon in the barangay setting na may mga CCTV, di ba? So normally sa syudad, and I was just curious why you were prompted to have CCTV installed in your sa palibot ng bahay. How many cameras yon? Sa palibot po, 3 po, Your Honor.
Tatlo. Opo. And then sa loob ng bahay doon sa ano? Isa po, Sa Your Sada. Honor. Opo. Wala na kayong CCTV Wala doon po. sa ano? Wala po. All right. Yeah, you said earlier na merong isang police na pumasok doon and umakyat sa taas. Opo, hindi ko po talaga yun matukoy kung police, Your Honor. Kasi nga po, naka-civilian po siya, Your Honor. Yung naka-civilian na naka-long sleeve nga stripe, kulay pula, Your Honor. Okay. Yan po. Perhaps we can ask Chief of Police Palomo, no? Kung sino yung ano, was that a regular a procedure to have to secure the place, and ano, was that a police personnel who went upstairs? Yes, Your Honor. Doon sa sabi kong mayroon tayong sinasabi entering party to secure muna ng occupant. Wala pa yung searching party doon, Your Honor. Yung purpose nyo yun ay may check kung may tao sa taas. Pagkatapos, kung makikita mo sigaw na ako kaagad, wala ng tao, clear, baba na, secure the area. Yun po ang pinaka-objective namin, na walang crossfire, walang mangyari, both sa kabila at sa amin. Mas lalo na po sa amin kasi pag may namatayan akong tao, nabaril ang tao ko, error ko po naman bilang hepe. Yes, who was that police personnel who went upstairs? Member po, ito si Can you name him? Sergeant Hapitan. Si Sergeant Pero, Hapitana. Tatlo kasi kayo, kami ako, apat kami lahat nung entering party. Yes. Kasama po namin yung SWAT na nagko-cover sa amin. Pag nung nakapasok na wala na yung SWAT, security na kaagad. Madali lang ito, Mr. Chair. Mr. Chair. Ito yung batas ng search warrant. Kasi when I inspected the documents of the police, meron man talagang search warrant. Pero I would like to remind the police officers who are here, including the good prosecutor. Kasi sa implementation ng search warrant, we have 2 laws. Probably 3 laws, including the police operating procedure. But under the revised penal code, there is somehow a general rule on how to effect search warrant. And I would like to read this one for your guidance and for in the future for your whatever orientation seminar, etc. Article 130 of the revised penal codes provides searching domicile without witnesses. The penalty of arresto mayor shall be imposed upon a public officer or employee who, in cases where a search warrant is proper, in this case there is a proper search warrant, shall search the domicile, papers, or other belongings of any person in the absence of any member of the family, or in their default, without the presence of 2 witnesses residing in the same locality. So yun ang ini-insist ni Ma'am Risa kanina, wala si Kapitan. Pero si Kapitan naman, sekundarya yon. Ang ibig sabihin nun, dahil may search warrant kayo, pwede kayong you have to take effect the search warrant in the presence of any of the family members. Ayan naman sila. Pero tama na ba yun? Dadalhin ko kayo sa pangalawang batas. Ang pangalawang batas naman, si criminal procedure na nandun naman sa remedial law. Anong nandun sa remedial law? Ito ang sabi niya. Sabi ni Ma'am Risa kanina, sinira yung pinto. Yung pinto, sinira. Dito naman sa remedial law, particular 126, section 7 of the criminal procedure, pwede niyo man yung sirain yung pinto kung hindi kayo bubuksan nung may bahay. Which in effect, that is a gray area. Hindi nga kayo binuksan, pero ilang minuto ba? Okay, doon na kayo sa korte niyan. Basta importante ito yung batas. Pangatlong batas, section 8 of 126. Sabi niya, may search warrant na kayo. Mag-conduct na kayo ng searching activity doon sa loob ng bahay. Ito ngayon yung applicability. Search of house, room, or premises to be made in presence of 2 witnesses. No search of a house, room, or any other premises shall be made except in the presence of the lawful occupant thereof or any member of his family, or in the absence of the latter, 2 witnesses
or sufficient age and discretion residing in the same locality. Now, tingnan natin yung video kanina. Pinasok nga ninyo. Tama kayo dyan. There was a forceful entry dahil pinilit niyo yung buksan yung pinto. Nung pinilit niyo binuksan yung pinto, pinalabas niyo yung mga bahay. Si yung asawa ni Risa, mga anak, at siya mismo si Mrs. Risa. Nung pinaakyat niyo yung pulis doon sa second floor, sa inyo, kay Ma'am Neptali, kay Jeffrey yun. Nung pinaakyat niyo na yung pulis sa second floor, hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Wala po talaga. Hindi po sila Sandali lang. Sorry. Wala kayong dinalang member of the family. Kaya, kayo, tama man o mali, yung intention ninyo, because you have the POP, Police Operating Procedure, which this law is incorporated in your PUP, you have to abide the law. Kaya ang ibig ko sabihin dito, we have to learn more a lot in these proceedings. Pero hindi nagsisinungaling ngayon si CCTV. Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intention? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. Well, the situation calls that we have to take advantage of the element of surprise because we are assuming that the target personality inside is armed and dangerous. And what you have seen, what the Mrs. Nelly Barrios stated that nag-search na daw ng walang pinakitang search warrant and may pumasok sa taas. Part yun, sir, ng clearing operation pa. Kasi kung magsasama naman kami ng tropa ng occupants at pinutokan kami ni Barrios sa taas at namatay yung isinama naming testigo, kami rin, sir, ang ano. RD, we understand that. What I'm saying, sir, is yung pagkakit sa taas is not part of the search, but clearing operation only. But in the part of us, who are looking on the CCTV, makikita mo na somehow if we will follow yung procedure, no, dapat may kasama talagang witness. What we understand that yung element of surprise must be there. Kailangan andun din yung element of surprise para, but ang problem po ay hindi po to ang nakalagay sa ating POP. Sa procedure, kahit na sabihin natin our intention is to have that element of surprise para at least ma-apprehend natin yung ating objective. But the problem is we had procedure to follow. At doon po tayo magfe-fail. We are governed by the rule of law and not of men. And we adhere also to the fact that the search warrant was there. But of course, yung pagpasok po ng isang tao doon sa itaas can be construed by others as tanim ng bala or whatever. But in this case, I think we must admit that somehow we have a failure on the operation. Mr. Chair, maybe just like the Vice Chair of NAPOLCOM, I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Hindi po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong because there are other ways of shall we say, attaining that. For example, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because
In the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You were not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na sige ginagawa ninyo. I do not know if the vice chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Dahil ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. Di ba? Di ba, Congruel? Ano yung sabi doon sa batas na yung bahay na isang tao ay parang castle niya? Yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po yung dalawang pulis, according to the video, wala pa yung search warrant. It's quite unusual that it could have been, the situation could have been more calm and controlled had there been able to present the search warrant ahead. That could have disarmed yung resistance nung dweller doon sa ano. Saka during that time na madaling araw pa, kung as it turned out to be na hindi naman ito bahay ng terrorist. Iba yung sa ATC eh. We have also those conventions how to interdict a terrorist in ito organized crime. It would have been better sana kung meron ng search warrant ahead of time. And then they could have been engaged them more civilly na in the usual manner. Ayun. Kasi nga confrontational kagad dating pa lang. Para baga meron na kagad gulo. Hindi nila napasipay yung kasi nga yung ganun. There are really many ways. I agree with Congressman Ako. There are really many ways in the law enforcement agency to disarm, to temper the situation. But it's utterly too aggressive and too abrasive din yung approach. Na kung nauna sana yung search warrant, hindi naaabot sa ganito. Thank you. And I, as much as I wanted to really be on your side, because I know your intention. As a matter of fact, you're telling us that it's a organized group, but violating the POP is another one. And I think doon po kayo nagkaroon ng failure.